Basahin po natin ito sa Bible, John chapter 10 verse 11. Anong mababasa natin? Ito po ang nagsasalita mismo ay si Jesus Christ. Sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sinabi niya, dineclare niya, ako ang mabuting pastol. At sinabi niya kung ano ang meron sa isang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay handang ialay ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. At alam ho natin sa Biblia, ang Panginoong Hesukristo, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Amen po ba? So, kanina, nakita natin yung video. Ang tanong ay, how the sheep recognize His voice? Okay? Yung tupa, yung kaninang shepherd na nag-aalaga. Okay? The sheep recognize their shepherd's voice because they are familiar with it. Sumisigaw yung hindi totoong may-ari ng tupa, pero hindi pinapansin at sila'y tuloy lang na nanginginain ng damo. Pero nung marinig na nila ang boses ng kanilang shepherd, tinaas nila ang kanilang ulo at hinanap nila ito. Kasi familiar sila, kilalan nila kung sino at ano ang boses ng kanilang pastol. And they follow Him because they trust Him. Amen? Sumusunod sila kasi pinagkakatiwalaan nila. So, yun yung mga tupa. Alam nila kung sino ang kanilang susundin at kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan. Yun ay ang kanilang tunay na pastol. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang atin pong dakilang pastol at mabuting pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Amen ba? Siya ang nag-iingat sa atin. Dinadala niya tayo sa green pastures. Pinapakain niya tayo ng sariwang damo. Dinadala niya tayo sa lugar kung saan naroon ang pagkain at malapit din ang batis. Dinadala tayo ng ating Panginoon sa lugar kung saan hindi tayo, safe tayo. Walang mga asong lobo, walang mga pwedeng lumapa sa mga tupa. Amen ba? Kasi iaalay ng mabuting pastol ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Kaya mga kapatid, huwag kang mag-alala. Mahal ka ng Panginoon, puprotektahan ka niya, iingatan ka niya, at hindi ka niya pababayaan. Amen? Similarly, yung napanood po natin kanina, okay, true followers of Jesus Christ recognize His voice and follow Him. Again, because they know and trust Him. Basahin naman natin ang John 10:27. Jesus says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ulit. Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Tatlo. Okay? Yung unang word, my sheep. Makikita natin doon yung personal claim mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga minamahal na anak, sa kanyang mga tunay na tupa. Sabi niya, my sheep. Okay? Personal niyang kiniklaim, personal niyang inaahari, personal niyang inaangkin ang kanyang mga tupa. Sabi niya, my sheep. Doon makikita natin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen ba? Kaya sabi niya, my. Kaya pag sinabi niyang my beloved, amen ba? Ibig sabihin, minamahal kita. Malapit ka sa puso ko. At ito'y sinabi sa atin ng ating Panginoong Yesus, my sheep hear my voice. Ang tunay na kawan ng Diyos, kilala ang tinig ng Panginoong Hesus. Amen ba? Ang tunay na tupa ng Panginoong Hesus ay nakikinig, nakakarinig, may naririnig, at ito'y pagpapatunay, pagpapakita ng kanyang pagiging tunay na anak ng Diyos. Paano natin nare-recognize ang boses
ng mabuting pastol o ng Panginoong Hesukristo? Paano natin nare-recognize? Sige nga po, sino pong nakakaalam? Paano natin nare-recognize ang boses ng shepherd, ng good shepherd? Sino gusto mag-try? Ayaw nyo? 100 pesos. Ngayon, may ganun pa. Talaga kailangan may mga challenge para talagang sumagot. Amen ba? Sagutin ko na agad, baka madala yung 100 natin. Amen? Di ba? Paano? Anong tanong ko sa inyo? Paano nare-recognize ng mga sheep ang boses ng kanyang good shepherd sa pamamagitan ng Biblia? Amen ba? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya naman, ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ay nare-recognize kung sino o kung anong tinig ang kanyang naririnig. Kaya alam ng mga anak ng Diyos kapag wala sa Bible ang sinasabi. Nare-recognize natin, teka muna, parang wala yun sa Bible. Diba? Halimbawa, binata, sabi niya doon sa dalaga, uy, sabi ni Lord, ako daw ang mapapangasawa mo. Diba? Teka muna, i-check mo muna sa Bible. May nakalagay ba sa Bible na ganun? Na sasabihin, alam kagad na siya yung mapapangasawa, di ba? So alam kagad natin, teka muna, hindi yan galing sa Panginoon. Amen? Amen ba? Praise God. Kaya po, Biblia ang sukatan upang malaman natin kung yon ay galing sa Panginoon. Sabi ni Jesus, my sheep. Okay? Yung aking mga minamahal na mga tupa. Okay? My sheep hear my voice and I know them. Everybody say, I know them. Kilala tayo ng Panginoong Yesus sa dami-dami ng tao sa buong daigdig. Huwag mong isipin na mapapabayaan ka at hindi ka mapapansin ng Diyos. Kahit sobrang dami ng tao sa daigdig, alam na alam ng Diyos ang kanya at hindi. Alam ng Diyos ang tupa at ang kambing. Amen ba? Tayo man, alam natin pag tinignan natin. Paano malalaman na tupa yan? Paano nyo malalaman na tupa? Normally, walang sungay. Amen ba? Makapal ang balahibo. Maamo. Amen? Paano malalaman na kambing yan? May sungay. Manipis ang balahibo. Kabaliktaran, di ba? Ano pa? Hindi maamo. Tumayo ka lang sa tabi niyan, maya-maya susuwagin ka na eh. Poing, poing, poing. Ganon. Yung alaga namin kambing doon, tumayo ka lang, may kausap ka, uuntugin ka na eh. Pang, gano'n. Di ba? Yung tupa, hindi. Yung tupa, kahit gupitan mo pa ng balahibo, wala yun, nakaganon lang yun. Wapakels. Amen ba? Diretso lang yun. Yun. Kaya ang Panginoong Yesus, ang Biblia, ginamit ang tupa. Nung si Jesus ay nililitis ni Pilato, ang pagsabi ng Biblia, si Jesus daw, ay doon binanggit na si Jesus ay meek, yung meekness o yung gentleness. Siya'y maamo. Bakit? Hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Yun ang tupa. Kahit katayin mo yung tupa, hindi yun nagwawala. Tahimik lang yun. Para daw si Jesus tupa na nakahilera doon sa slaughterhouse, kakatayin, walang kaimik-imik. And again, lagi niyong narinig sa akin, bakit tahimik si Jesus nung siya ay ipapako at papatayin para sa iyo at para sa akin? Kung siya'y nagsalita, hindi tayo maliligtas. Dahil yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang banal na dugo, yun po ang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Amen ba? Ang sabi ni Jesus, ang mabuting pastol handang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. At ginawa na yan ni Jesus. Amen. Pinatunayan na niya yan sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Inialay niya talaga ang kanyang sarili. Kaya dito sinasabi niya, yung aking sheep, my sheep hear my voice. Yung talagang akin, nakikinig yan ng aking salita. Sikuhin mo yung katabi mo. Ikaw yun ah. Ikaw yung topic. Amen? At sabi ni Jesus, I know them. Yun yung maganda, no? Kahit sumama ka sa karamihan, secure ka, isipin mo lang na nakatingin sa akin si Lord. Amen ba?
Minsan pagka may gagawin ka, harap ka sa maraming tao, nahihiya ka, di ba? Uy, nakatingin sila sa akin, naiilang ka. Isipin mo si Lord ang nakatingin sa'yo. Sa dami ng tao sa daigdig, ikaw yung apple of the eye ni Lord. Gaano ka ka-special kay Lord? Amen? Ganoon niya tayo pinapahalagahan. Sobra. At ang sabi ni Jesus, and they follow me. Hindi lang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang nakikinig sa tinig ni Jesus, sumusunod rin kay Jesus. Everybody say, they follow me. Amen? Sa church, ano ito? This is discipleship. Ito yung reason kung bakit po sinabi natin, we are different from religion. Hindi po tayo, itong ginagawa natin ay hindi basta religion. Itong ginagawa natin ay relationship, relasyon. Ito ay pagkilala sa Diyos na lumikha sa atin at sa Diyos na may magandang plano sa atin. Kinikilala natin yung ating karelasyon. Ganon din yung dalawang magkasintahan na sumagot na ng oo. Diba? Tuloy ang pagkikilanlanan hanggang sa maikasal. Tuloy ang pagkikilanlanan. Nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, umuo ka, sinagot mo ang Panginoong Jesus, nagkaroon kayo ng relasyon. At yung malaking piging o malaking kasalan na magaganap sa history ng lahat ng nilikha ng Diyos, kailan magaganap? Sa second coming ng Panginoong Jesus. Na yung groom ay babalik muli, ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga anghel, at ang kanyang bride, which is the church, ay kukunin ng Panginoon. Kaya magkakaroon ng malaking piging pagdating ng araw. Tayo na church ng Panginoon ay sasalubungin siya sa alapaap. At yan ay masasaksihan ng napakaraming tao. Amen ba? Na ang mga patay na nauna na ay bubuhayin at ang mga nabubuhay naman ay titipunin sa alapaap. Amen? Praise God. They follow me. Kaya yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, yung pag-attend natin sa church, talagang ito ay commitment. Bakit? Kasi si Jesus, yung nagmamahal sa atin, hindi natin i-Indianin. Amen po ba? Talagang nandun. Ganon din sa ating minamahal. Kapag tayo may usapan, o magkita tayo sa park, magkita tayo sa SM, ganon. Di ba? Hindi natin ini-Indian. Ganon din kay Lord. Bakit? Kasi mahalaga ito. Every time na nagkakaroon tayo ng fellowship dito, kasama natin na nakikipag-fellowship yung Trinity. Si God the Father, si God the Son, and si God the Holy Spirit. Amen? At dahil doon, lalo nating nadidiscover kung ano ang magandang plano ni Lord sa buhay nating lahat. Saan tayo natapos? Doon sa sinabi ni Jesus, and they follow me. Matthew 28 verse 20, B, teach them to obey all that I have commanded you. Sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ito bilin niya, turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Sila'y inyong bautismuhan. Maliwanag. Amen ba? Kaya sabi doon, and they follow me. Taas ang kamay ng handang sumunod kay Jesus. Amen. Tayong lahat. Amen? So following Jesus Christ is a journey. It is a journey that must be guided by the Scripture. Dapat yung journey natin na ginagawa, okay, dapat ito ay guided ng Scripture. Hindi pa pwedeng guided ito ng ating culture, guided ito ng tradition. It must be guided by the Word of God. It must be guided by the Scripture. Tanging Biblia lamang ang pinakamataas na sukatan ng dapat nating sundin sa buhay na ito. Wala nang iba. Amen? Bakit? Sapagat ito ay salita ng Diyos. Again, sabi ni Jesus, and my sheep hear my voice, and they follow me. Amen? So following Jesus Christ is a lifelong, sabi natin lifelong commitment. Hindi po ito isang bagsakan. It's a
lifelong commitment. It is a journey of faith. Okay? Journey of faith guiding by the teachings from the apostles, from the prophets, from the Bible. Following Jesus as the Good Shepherd, ang tanong ay paano? Paano natin susundin yung Good Shepherd? Si Jesus Christ. Number 1, you must believe and repent. Belief and repentance. The foundation of following Jesus begins with believing Him as the Son of God. Sabihin natin, foundation. Pag sinabi pong foundation, ito ho yung atin pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Yun daw paniniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos na ating tagapagligtas ay siyang pundasyon. Ito ang tuntungan ng ating pananampalataya. Anong tuntungan nating pananampalataya? Na si Jesus ay anak ng Diyos, namatay, makalipas ang 3 araw, muling nabuhay, lumuklok sa kanan ng Ama. Yun ang ebanghelyo ng mabuting balita. Si Jesus ay muling nabuhay. Yan yung number 1. Belief and repentance. Sabi niyang John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang kondisyon na ito, sino mang sa kanya'y tatanggap at sasampalataya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Acts 3:19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Nakita niyo ulit yung promise, sinundan ng condition. Kaya nga, ano ang kondisyon? Magsisi kayo at magbalik loob. Ano ang pangako ni Lord? Upang patawarin kayo. Kung ikay magsisisi at magbabalik loob, ang Diyos ay tapat at banal na ikay kanyang patatawarin sa iyong mga kasalanan. Kailangan mong manalig dito. Kailangan mong maniwala dito. Hindi ito pwedeng basta-bastahin sapagkat ito ay salita ng ating Panginoon. Second, okay? How do we follow the Good Shepherd? Commitment and discipleship. So following Jesus involves, ito'y may kalakip. Yung pagsunod daw natin sa Panginoong Hesus ay may kalakip na it involves a conscious decision to dedicate one's life to Him. Everybody say conscious decision. Ayan. Yun daw pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi daw ito dapat pikit mata na pagsunod sa Kanya. Ito ay conscious decision. Ikaw ay nasa tamang pag-iisip, ikaw ay nasa tamang edad, nalalaman mo ang tama at mali, meron ka ng unawa sa nagaganap sa kasalukuyan. Kaya ang isang tao na nasa tama ng pag-uunawa ay kailangang magpasya na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan niyang gawin yon. Dapat meron siyang conscious decision. Talagang ginawa niya yan, pinagpasyahan niyan niyang buong puso. Amen ba? Yan. So, commitment and discipleship. Sabi po dito ay sa 1 Thessalonians 5, verse 17. Tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na manalangin palagi. This is the shortest verse in the Bible. Kung gusto mong magkabisado ng salita ng Diyos na maigsi, ito po ang pinakamaigsi. Anong nakalagay dyan? Palagi kayong manalangin. O may kabisado ka na kagad na verse. Amen ba? Anong kabisado mong verse? 1 Thessalonians 5:17. Anong nakasulat doon? Palagi kayong manalangin. Mas madali sa English yan. 2 word na lang yan. Parang 3 rin. Diba? Pray without ceasing. Amen? Manalangin ng walang patid. At ano pang sinasabi?
ng Hebrews 10:24 and 25. Sikapin nating gisingin ang ating damdamin o damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw. Amen ba? What else? How do we follow the Good Shepherd? Love and repent and service. Gayahin natin, tularan natin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang paglilingkod. Jesus emphasized love for God and neighbor as the greatest commandments. What is the greatest commandments? The two greatest commandments in the Bible. Nakasulat siya sa Matthew 22:36-40. Ano yung two greatest commandments? Na itong two greatest commandments, kapag sinunod mo, huwag mo nang intindihin ang 10 commandments. Ano mas marami? 2 or 10? Mas marami yung 10. Pero sabi ng Bible, pag nag-focus ka dito sa 2, nasunod mo na rin yung 10. Ano itong 2 na ito? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan lang ang focus. Mapupulfill mo ang buong 10 commandments. Kaya sabi natin, ang dami namang sinusunod kay Lord, ang dami. Okay, para hindi ka madamihan, focus ka lang doon. Love the Lord your God. Above all, that's number 1. Second, love your neighbor as yourself. Amen? Lahat ng gagawin mo, dyan mo lang i-focus. Pag hindi ka sumasablay dyan, pasok ka sa 10 utos ng Diyos. Kasi yung unang 5 bahagi ng 10 utos yon para sa Diyos, para ibigin siya. Yung 10 commandments. Yung 6 to 10 ng 10 commandments ay nakafocus naman sa kapwa at sa sarili. Amen ba? Kaya kung gusto mong sundin si Jesus, sundan mo ang kanyang pagmamahal. Paano ba magmahal si Jesus? Kagaya mo ba siyang magmahal? Paano ka magmahal? Ako po ay pag binigyan po, bibigyan ko rin. Pagka po ginawan ako ng mabuti, doble po ang balik na gagawin ko sa kanyang mabuti. Pag inalay niya ang buhay niya sa akin, aalay ko po yung buhay ko sa kanya. Paano kung hindi niya ialay ang buhay mo? Itakwil ka pa, awayin ka pa. Doble rin po yung gagawin ko pabalik. Ayan. Di ba? So, hindi pwedeng maging basihan yung atin. Yung pag-ibig na meron ang tao. Ang pag-ibig na dapat nating gayahin ay pag-ibig ng Diyos. At pag sinabing pag-ibig ng Diyos, ang tawag doon ay agape love. Everybody say agape love. Ano ba yung agape love? Yung agape love, ang klase ng pag-ibig ng Diyos na dapat nating tularan. Mahirap bilang tao, pero yun talaga dapat ang ating focus, yung agape love. Bakit? Yung agape love kasi, yun ang pag-ibig na walang kondisyon. Amen? Pag sinabing pag-ibig na walang kondisyon, kahit anong gawin mo sa aking pananakit, wala akong pakialam, basta't mamahalin kita. Yung agape love, kahit sinasaktan ka, hindi mo siya sasaktan pabalik, mahal mo pa rin siya. Yan ang focus. At hindi yan madali. Amen po ba? Maya-maya lang, baka hindi ka maibili ng toasted siopaw, galit ka na. Amen ba? Kaya yung agape love ang focus. Kasi yung sa tao, hindi agape love. That is phileo love. Amen? O pag sinabing phileo love, this is the human kind of love. Amen? Yung phileo love, kung anong gawin mo sa akin, gagawin ko sa'yo. Yung agape love, kahit hindi mo gawin sa akin, gagawin ko sa'yo. Amen ba? Kaaway natin si Lord dahil sa ating mga kasalanan, pero pinili niya pa rin ibigay ang buhay niya para sa atin. That is agape love. Ibibigay, magbibigay, magmamahal kahit sa kaaway. Amen ba?
Taas ang kamay na may kaaway. Patawarin nyo na. Amen? Patawarin nyo na. Amen ba? Ganun talaga. Wala tayong choice. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ang option mo lang is to forgive. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kailangan mong magpatawad kasi ang Diyos ay nakatira sa iyo. At ang Diyos na nakatira sa iyo ay Diyos na mapagpatawad. At ang kondisyon at sinabi ni Lord, pag hindi ka nagpatawad, hindi kita patatawarin. Kaya hindi ka anak ng Diyos. Kasi kung hindi ka nagpapatawad, kaaway ka ng Diyos. Amen. Kaya wala kang choice. Kailangan mo tong gawin. Hindi dahil wala. Gawin mo to. Ang motivation na lang, mahal mo si Lord. Yan ang motivation ni Lord eh. Nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa atin dahil mahal tayo ng Panginoon. Taas ang kamay dito nang simula ngayon magfo-forgive na. Papatawad na. Amen? Narinig nyo na sa akin yan. Madali bang magpatawad? Totohanan. Madaling mag-forgive? Kung sobrang bigat na ginawa sa'yo? Madali? Hindi. Pero sabi ng Bible, lampasan nyo ang kayang gawin ng mga relihiyoso at pariseyo. Ang mga pariseyo nagpapatawad sa mga taong, mababait sa kanila, humihingi ng tawad. Pero hindi nila kayang magpatawad ng kanilang mga kaaway. Hindi nila kayang magmahal ng kanilang mga kaaway. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, lampasan mo ang kaya nilang gawin. Sa pamamagitan ng mahalin mo ang iyong mga kaaway. Forgive them. Sige po, Pastor, intayin kong humingi ng tawad. No. Ang forgiveness, hindi hinihingan o hinahanapan ng kondisyon. Ikaw na na-offend ang magdi-decide. Kahit wala siya rito sa puso mo, pinapatawad mo siya. Ayos na yun. Pag nagawa mo yan ng totoo, magagawa mo yan kahit kaharap mo siya. Pag hindi mo yan magawa ng ikaw, kahit kaharap mo siya, hindi mo yan magagawa. Hindi mo nga kaharap, hindi mo nga mapatawad. Lalo na pag kaharap mo, baka masuntok mo pa. Amen ba? Amen? Kaya sukatin mo. So kung mahirap mag-forgive, at talagang mahirap mag-forgive, pwede namang hulugan. Gawin yung 5 gives. Amen? Pastor, ang hirap ng 4 gives. 5 gives. 6 gives. 7 gives. 10 gives. Basta't makapagpatawad ka. Amen ba? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Bakit tayo napunta doon? Kasi ganon ang ating good shepherd. Yung kanyang pag-ibig, kailangan nating tularan. Amen ba? This love is not just a feeling, but an active choice to show compassion, kindness, and forgiveness to everyone, even enemies. Kahit mga kaaway. Amen? And it also includes serving others and using one's gift and talents to further God's kingdom. Everybody say, para sa kaharian. Mahirap man, magpapatawad tayo, gagawin natin, magmamahal tayo para sa kaharian. Amen ba? Nailagay po ba yung verse? Check nga, Matthew 5:44. Meron? Sige po, sabay-sabay nga. Ready? 1, 2, 3, go. Sige, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Wala. Wala. Next daw, nak. Check mo nga, nak. Yan. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Diba? Ibigin. Diba tayo? Iibigin natin ang umiibig sa atin. Pero kay Lord, yan po yung agape. Amen? Iniibig ang kaaway. Amen? Diba? Nung ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus, hinagupit, sinaktan, minura, pinagsalitaan, minak, kung ano-ano sinabi, sinaksak pa sa tagiliran hanggang sa totally mamatay.
Pero di ba nung naghihingalo si Jesus, anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino dito yung kayang gawin yon? Di ba? May ginawa sa hindi maganda. Tapos nanalangin ka, umiyak ka pa. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang aking kumare. Kahit masakit yung ginawa niya sa akin, Lord, hinihiling ko po, pagpalain mo siya. Alam ko pong hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Naku, ang tindi pagka ganoon. Amen ba? Talaga namang ramdam na ramdam mo lumago na ang puso ko. Gumagaling na ang puso ko. Napapalapit na ako sa Diyos. Amen. Pero pag hindi mo pa maipanalangin, at ang klase ng panalangin mo, Panginoon, ang sakit, kunin mo na. Amen. Minsan di ba? Tao lang kasi, pag umiiral yung damdamin mo, ay talaga naman. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta. Ito'y buhay. It's like a double-edged sword. Double-edged sword. Magkabila ay talim. Para siyang balisong ang salita ng Diyos. Magkabila may talim. Ang sabi ng Bible, ito daw ay tumatagos sa pinagdudugtungan ng kaluluwa at ng espiritu. Kaya ang salita ng Diyos, pag napapakinggan mo, nakakaramdam ka ng kakaibang puso na nagbibigay sa iyo ng influence o encouragement na magbago ka. Bakit? Kasi tumatagos ang salita ng Diyos sa kaibuturan ng ating pagkatao. Hindi mo matanggihan. Hinihipo ng Diyos ang puso mo. Kaya kahit ang bigat-bigat ng kalooban mo, iiyak ka na lang at tatanggapin mo yung bagay na yon. Bakit? Kasi yun ang magpapasaya sa Diyos. Pag masaya si Lord, masaya ang buhay mo. Amen ba? Praise God. Number 4. How do we follow the Good Shepherd? Obedience to God's Word. Alam niyo si Jesus, siya po'y sumunod sa Diyos Ama hanggang sa kamatayan. Sabi ng Galatians chapter 2, verse 20. Siya'y naging masunurin. Oo, siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Kaya yung inuutos sa atin ni Lord, let us obey the Word of God. Amen? Teaching them to obey all that I have commanded you. This obedience is an expression for love and faith. Of love and faith. Everybody say expression. Pagka ikaw ay sumusunod, yan po ay expression. Yan po ay patunay. Nagpapakita ng totoong pagmamahal mo at pananampalataya sa Diyos. Once na sinabi mong, Lord, I have faith in you, I have faith in you, and I love you, makikita yan sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Pag sinabi mo sa asawa mo, mahal kita, makikita yan sa paraan paano mo siya tinatrato. Amen? Pag sinabi mong mahal mo ito, makikita yan sa iyong kilos. Pag sinabi ng Diyos Ama sa John 3:16, I have loved you with an everlasting love. Mahal ko kayo. Pinatunayan niya hindi lang sa salita, sa gawa. Isinugo niya agad ang pinakamamahal niyang anak. Inialay ang buhay. Amen? Kaya ang totoong pag-ibig, meron pong gawa. Sabi mo sa katabi mo, may gawa. Pag sinabi mong, sorry na, I love you, I love you, I love you. Amen? Dapat makita yung change sa iyong buhay. Hindi pwedeng walang pagbabago. Kaya nga isang taong nakilala ang Panginoong Yesus, ang proof nito, change lives. Hindi man bigla, pero mula dito, sa dati niyang pagkatao, pag nilingon niya ang dati niyang pagkatao, simula nang makilala niya si Jesus, dapat nandito man lang. Hindi naman kailangang nandito agad, pero dapat merong change na nangyayari. Amen? Dati sobrang yabang mo, pero ngayon kahit papaano napapaalalahanan ka na. Uy, oo nga. Amen? Dati wala tayong inisip, kundi, di ba?
Okay lang yan. Pera. Basta magkapera tayo, kahit manloko tayo ng mga tao, kahit manggawa tayo ng masama, kahit dayain natin ang mga katrabaho natin, ang manager natin, kahit gawin natin to. Pero nung nakilala mo na ang Panginoon, hindi na. There must be a proof of a changed lives. Amen? Bakit? Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Hindi bigla, but araw-araw, mayroong kaunti na nababago sa atin. Last, number 5, seeking God's guidance. Amen? Throughout the journey of faith, believers should seek God's guidance through prayer, wisdom, and strength in daily life. James chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sabihin natin, hindi nanunumbat. Ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya alam mo, ang sarap pag sa Diyos ka lalapit eh. Lumapit ka sa biyanan mo, may sumbat. Lumapit ka sa tao, may sumbat. Lumapit ka sa sino man, may sumbat. Pero pag sa Diyos ka lumapit, sabi ng Biblia, siya'y hindi nanunumbat. Amen ba? Praise God. Good morning, tatay. Nanay, I miss you. Amen? They should also seek counsel from trusted mentors. Amen? Hindi natin kaya ng tayo lang. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan natin ng isa't isa. At yun ang dahilan bakit si Adan ay dinagdagan ng Diyos, ng Eva. Kasi hindi pwedeng mabuhay ang isang tao nang siya lang. So we need each other. Kailangan po natin ng isa't isa. Para makapagpatuloy tayo sa kabanalang pamumuhay, para makapamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo pwedeng i-isolate ang sarili mo sa karamihan. Kailangang sumama ka sa karamihan. Dahil doon ka huhubugin ng Diyos kapag kasama mo na ang maraming tao. Diyan ka mag-a-adjust. Amen? Doon mo marirealize na hindi lang ikaw ang sentro ng mundo. Doon mo marirealize na mahalaga din ang damdamin ng iba. Mahalaga din ang opinion ng iba. Mahalaga din ang iniisip ng iba. Kung nasanay kang ikaw lang ang nasusunod, ikaw lang ang bida, ikaw lang, di ba? Parang Jollibee. Hindi pa pwede. Amen? Dapat talaga mag-join. Isama mo ang sarili mo sa maraming tao. Amen? Kawikaan 11:14. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit, sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. So pag mas marami raw yung nagka-counsel sa'yo, pag mas marami yung mga taong nagbibigay ng magandang opinion, maka-Diyos na pagpapayo sa iyo, di ba? Nakatitiyak ka sa tagumpay. Pero kapag wala daw nagka-counsel sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng advice, ang bida lang lagi ay ikaw nang ikaw lang. Amen? Walang magaling kundi ikaw. Ang sabi doon, babagsak ka. If you're a leader at ganyan ang thinking mo, babagsak ka. Babagsak ang pinamumunuan mo. Kung leader ka ng bansa, pag hindi ka marunong tumanggap ng payo, babagsak ang bansang pinamumunuan mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ang bansa na ang namumuno ay may takot sa Diyos. Amen ba? Kaya ang prayer ng mga simbahan, pag eleksyon, Lord, maglagay po kayo ng may takot sa inyo. At tumahimik ang sangkatauhan. Amen? Napakabuti ni Lord. John 10 verse 3, to Him, the gatekeeper opens, and the sheep hear His voice. And He calls His own sheep by name. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Siya ang mabuting pastol.
Wala ni isa man na kanyang inaaring tupa ang hindi niya kilala. At sabi doon, He calls them by their name. Tinatawag sila ayon sa kanilang pangalan. Yung mabuting pastol, di ba? Pag tumawag yon, Andrew, Bernard, ganun yon. Pero yung hindi tunay na pastol, pag tumawag yon, shh, ka, boy, tumawag ka rito. Ganun, amen? Pero ang mabuting pastol, ang Panginoon, ang sabi nung binasa ko, tinatawag niya tayo ayon sa pangalan natin. Mark. Babalik ka na. Confirm po, confirm. Amen? Tinatawag tayo. Sinong natutuwa? Tinatawag siya ni Lord sa pangalan niya. Amen? Yun ay pagpapakita na pinapahalagahan ng Diyos ang bawat detalye ng buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Special ka sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Importante ka sa Kanya. Ang mabuting pastol, hindi pabayayan. Kaya, sabi niya, kilala siya ng mga tupa. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Nakita niyo yung pinanood natin kanina, nung sumigaw? Sabi nung iba, tinatawag, kumakain lang yung tupa, walang pakialam. Nung ang tumawag na yung shepherd nila, di ba? May tono, di ba? May tono siya eh. Taas agad yung ulo ng mga tupa eh. Hinahanap agad. Amen? Dapat ganun eh. Pag nag-message si Pastor Otep, ay, meron tayong life group. Ay, yung iba'y wala eh. Hindi ako magsisin, may message yan. Amen ba? So ngayong umaga, again, ano po yung title ng message natin? Jesus is the good shepherd. Ang Panginoong Yesus, ang dakila at mabuting pastol nating lahat. Amen? Again, hindi niya tayo pababayaan. Psalm chapter 23, verse 1 to 6. Anong sinasabi doon? Simulan nyo nga. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun lang, hanggang doon lang muna. Amen? Ibig sabihin, dinadala niya daw tayo sa green pastures. So, ang Diyos na mapagmahal sa kanyang mga anak ay Diyos na maaasahan natin sa buhay na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon, tumayo po tayong lahat. Everybody close your eyes. Habang nakapikit ang iyong mga mata, imagine the Lord, the Good Shepherd, na nagsasabi sa iyo, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang Panginoong Yesus, aalis na lang sa mundo. Babalik na sa Diyos Ama. Muli pang kinatagpo ang kanyang disipulo na lumayo sa kanya. Ito'y walang iba kundi si Pedro. At nung kaharap na niya si Pedro, ibinilin ng Good Shepherd ni Jesus Christ ang pinakamahalaga sa puso niya. Ito'y ang kanyang mga tupa. Kaya sabi niya kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon. Alam mong minamahal kita. Sa makalawang pagkakatao'y nagtanong ang Panginoong Yesus, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon, minamahal kita. At 2 beses din sinabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa pangatlong pagkakataon, ibinili niya ulit at binanggit niya ang pinakamahalaga sa puso niya, Pedro, minamahal mo ba ako? Umiyak si Pedro. Naramdaman niya ang bigat ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Dahil ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Yesus tuwing sasagot siya ng oo, sasabihin ni Jesus sa kanya,
alagaan mo ang aking mga tupa. Kapatid, uuwi na lang siya sa Diyos Ama. Aalis na lang siya sa mundong ito. Ikaw at ako pa rin ang iniisip niya. Tayo pa rin ang inihahabilin niya. Ang mga nagmamahal pa rin sa Kanya ang inaalala niya. Napaka-importante ng bawat isa sa atin sa piling sa paningin ng Diyos. Napakamahal tayo ng Panginoon. Pwede ba nating i-confirm sa Kanya na siya ang shepherd natin? Tayo ang Kanyang tupa. Come on, open your mouth. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, iniaalay ko sa iyong buhay ko. Ikaw ang aking mabuting pastol. Iniaalay ko sa iyo ang aking sarili. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang lahat. At sinabi ng Good Shepherd, handa kong ialay ang aking sarili para sa iyo. Heavenly Father, naritong iyong bayan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyong bawat isa. Balutan po ninyo ang bawat isa ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At dalangin ko po, nabuksan po ninyo ang mga pintuan ng pagpapala para sa kanilang mga buhay. Bigyan po ninyo ng katalinuhan ang inyong mga anak upang alamin ang nararapat sa hindi nararapat. At dalhin mo po kami sa lugar kung saan lalo kaming mapapalapit sa iyo. Kasama ang aming mga pamilya, Panginoon. Ipinapahayag namin ang katotohanan ng Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po. Salamat, Ama. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan natin si Jesus.